Amen? Marami siyang kaplanuhan sa atin, but minsan, iba yung ating plano. Amen? We are not aligned sa ating mga plano, sa ating mga prayers. But sabi nga, He's eternity in our human heart, but no one can fathom what God has done from beginning to end. Amen? So, minsan may mga pagkakataon na hindi natin maunawaan kung ano yung gustong ipagawa sa atin ang ating Panginoon. Amen? At sabi nga, we have the confidence in approaching God that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen? So, malinaw po na ang Panginoon ay sumasagot sa ating mga panalangin ayon sa Kanyang perfect timing at Kanyang perfect will. Walang aksidenteng ginagawang Panginoon. Walang by mistake ang ating Panginoon. All is perfect para sa atin. At hindi lang siya nagbibigay ng mga panalangin according to our petitions or requests, but He wants to give us the best among the best. Amen? So, praise God. Tayo po dadako sa ating objective for tonight. May dalawa po tayong objective. Sabi dito, to understand that God answers prayers according to His perfect time. Amen? At pangalawa, to trust that God answers prayers according to His perfect will. Amen? We have always to trust God. Whatever we pray, whatever we ask from sa ating Panginoon, na minsan hindi natin maunawaan, minsan matagal yung pinapanalangin natin, minsan taon yung ating mga panalangin, matagal minsan wala pa, minsan no, minsan yung answer ng ating Panginoon. But, sabi ng ating Panginoon, we have to always to trust in His perfect will. Amen? So, bago ako tumuloy sa ating 2 bullet points maya, amen? So, gusto ko po na mag-share ng isang short story, ano? Pwede ba tayo makinig ng short story? Amen. Amen? Okay, malalahin niyo ako sa Pastor Job. Medyo maksihan. Kalma lang tayo for today. Amen? Maga pa naman yan, Pastor din. Amen? So, meron ko i-share dito about meron isang lalaki or stranger na he traveled along the way doon sa isang village, and then naabutan siya ng isang malakas na bagyo, malakas na ulan, and then he got stuck or nagkaaberya siya eventually doon sa kanyang way na pupuntahan sa isang village na yun. Yung kanyang sasakyan nasira doon dahil sa malakas na ulan, and then na bulakaw pa doon sa putik ng kalsada doon. So he got stuck along his way. Amen? At meron siyang doon, meron isang bahay doon na nakita niya, na pinuntahan niya, na isang magnanay, mahirap na pamilya, may isang babae at isang lalaking kanyang anak. Amen? So, dahil nga siya ay na-stuck doon sa mud, doon sa kanyang journey papunta sa kanyang pupunta, kung saan man siya pupunta, amen, nakituloy siya, pupunta sa bahay na yon at tinatok niya yung bahay na yon, amen, baka sakali, baka during the storm, is at least meron lang siya nasilungan, amen. So, eventually, matok siya doon, sabi ng babae, sino po yun? Pwede po bang makituloy muna? Medyo nagka-problema yung aking sakyan na stop ako sa daanan dahil sa malakas na ulan. So, ang babae medyo siya, kasi of course, stranger, hindi na kilala. Baka magdala rin ng danger doon sa babae. Amen. So, medyo yung babae, medyo siya, hesitant siya na pagbuksan or patuloy yung lalaki, yung stranger. But, by his conviction, pinatuloy niya yung lalaki. Amen. Binigyan na ng kasi yung lalaki medyo basa, maputik siya kasi nga na-stuck siya doon sa daanan. Pinatuloy siya, eventually, binigyan ng nasusuot kasi basa nga siya, binigyan na ng coffee, kahit simple yung babae na yun, is talagang she tries to
accommodate yung stranger na yun. Binigyan ng kasuotan, pinagkape, pinakain pa siguro, kung may pagkain man. Amen? And then while the stranger, he is composing himself, he saw the woman in the corner, one corner, that she's praying very unceasingly. At katabi doon sa kanyang baby na lalaki na doon sa kanyang crib. Amen. And she is praying to God, seriously. And then nakita siya ng stranger. Sabi ng stranger, woman, why you are praying to God? Or why you are praying unceasingly? Why you are praying very, talagang intimate yung kanyang panalangin. Amen. So, na-witness yun ng lalaki during that day, during that scene. Amen. Sabi ng babae, yung anak ko is may sakit na cancer na very rare na walang pwedeng makagamot doon. Amen. At sabi pa ng babae, only, sabi natin dito pangalan na lang only Dr. Noah can heal this kind of disease, this kind of rare, very rare cancer. Amen. So, although mahirap kami, wala kaming pera, I cannot afford to send him or send my child to doctor kasi nga wala kaming pera at mahirap lang ako. Amen. Wala akong asawa, wala akong kabuhayan. She is very humbling. Amen. And then that moment na pagkabanggit na sabi ng stranger ng lalaki is yung anak niya na may sakit at only Dr. Noah can give or can save, can heal the child. Yung lalaki is with trembling voice, with trembling heart, talagang na-touch siya that moment. Amen. So, at napanuha yung lalaki. Sabi ng lalaki, sabi ng stranger, woman, God sends a miracle tonight. Amen. Sabi niya, I am Dr. Noah. Amen. I am the doctor who can save this kind of rare cancer. And I will save your child. I will try to do my best to heal him or pagalingin siya. Amen. Siguro with free of charge pa. Free, wala pang may insurance pa. Amen. Walang bayad. Sabi ng stranger, I am Dr. Noah and I am the one who I will help to save your child. I will help to heal. Amen. So that scenario displays that God works in perfect timing and perfect way. Amen. Yung last minute, kasi yung lalaki is he is traveling to siguro kabilang bayan, papunta ng Damam, na-stop dito sa Agrabilla o sa Raka, sa daan siya, maulan, mabaha, so hindi siya natuloy. So that stop yung kanyang sakyan sa mud, doon sa strong storm, at doon sa last minute na kanyang pupunta ng conference, it demonstrates how God sent miracles to that magnanay. Amen? So, walang accident yung nangyari doon, but God really prepared miracle